former Ako Bicol Party List Congressman, party list party list, Saldico, titistigo daw sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Aray ko. Titistigo si Saldico. Nakakuha pang tumistigo nito ni Saldi, mga kababayan ko. Mga kapatid, no, nakakuha pa. Nakuha pa ni Saldico na tumistigo labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung umuwi nga lang sa Pilipinas, hindi na magawa. Ang galing. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Itong self-proclaim na wala daw ninakaw sa pondo at pera ng taong bayan ay siya pantitistigo, mga kababayan ko, laban sa nagsiwalat ng korupsyon sa bansa. Mga kababayan ko, abay ito, mga kapatid, panoorin natin tong video na to. Ayan to. Testigo umano si dating Congressman Saldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Wow! Ang ikatlong impeachment complaint. Pag umusad daw yung ikatlong impeachment complaint na inihain ni Chavit Singson, ni Mike Defensor at ng mga kasama niya. Okay. Kasama ni Mike. Hindi po Mike Cervera, Mike Defensor. At yung mga abogagong kasama nila. Nakakatawa lang po, mga kababayan, sapagkat, mga kapatid, sa mga hindi ho nakakaalam, na i-transmit na po yung first complaint, mga kababayan ko. At ang sabi ho nila, mga kapatid, ay nagkukumahog daw ho silang mag-file ng complaint against kay President Bongbong Marcos ng impeachment. At ang nakakatawa pa po dito, mga kababayan ko, eto, makinig ho kayo sa akin. Mga kapatid, ang nakakatawa. Alam niyo ho kung ano nakakatawa ho sa kanila? Simple lang, mga kababayan. Saan ho kayo makakita, mga kababayan ko, na alam naman ho nila na meron hong 1-year bar ruling, ba't hindi pa ho sila nagsampa ng kaso ng mas maaga? Inantay pa ho nila na may mauna pang mag-file kesa sa kanila. So ano ho ang tawag dito sa makatuwid? Number 1, pagpapapansin. Bakit ko ho sinabi? Biyahin ko, ang sakit mo naman magsalita. Bakit mo naman sinasabing pagpapapansin? Sa totoo lang, mga kababayan, yun ho ang kanilang ginagawa ngayon. Pagpapapansin sa loob at sa labas ng social media at media. Bakit ho? Alam naman ho nila, mga kababayan ko, na until Monday na lamang, mga kababayan, ang impeachment complaint. Bakit humaba-haba ng panahon, inantay nyo pa na last day? Number 1, mga kababayan ko, yan ang ginagamit nila. Tama ho ba? Yan ho ang pinangangalandakan nila. Ano ho nangyari? Ano ho ang nangyari, mga kababayan ko? Inantay pa ho nila, mga kapatid, na naabutin ng siyam-siyam. May nauna nag-file, si Jet Nisay, tsaka yung abogado. Tapos saka sila magpa-file ngayon, saka magpa-file yung Makabayan Black. Anong katarantaduhan to? Mga kababayan ko, same strategy ng ginawa nila kung bakit nabaliwala ang unang impeachment complaint laban kay Sara. Pero let's set aside Sara Duterte, baka sabihin, one-sided tayo, mga kababayan ko. Pero tingnan nyo itong mabuti, mga kababayan ko, panoorin nyo. Para na namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nako, pati ba naman si Cheloy? Nakatutok si Tina Panganiban Pere. May pasabog daw na testigo ang grupo naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba maging testigo si Saldico, mga kababayan ko? Tanungin lang natin, na opinion lang. Si Saldico, kukunin mong testigo. Kasi yung testigo nila Mike Defensor at nila Chavit Singson, mga kababayan ko, ay si, makinig kayo ay si Saldico. So, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, si Saldico, uuwi ng Pilipinas, titestigo laban kay Pangulong Marcos. Tama? Mga kababayan ko? Si Saldico ba ay karapat-dapat tumistigo? Ang sagot ko po doon, mga kababayan ko, conforme sa kanyang sasabihin. Pero kung ako ho ang tatanungin ninyo, ikaw tong maraming ninakaw at kinulimbat na pera, abay ikaw pa tong titistigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ang galing mo naman.
'Di ba? Ikaw na tong inaakusahan na nagnakaw ng pondo ng pera ng taong bayan. Ikaw pa tong titistigo laban, mga kababayan ko, sa nagsiwalat ng katiwalian sa administrasyon niya mismo. Na nadiin ang pangalan ni Ko, pwede na bang tumistigo si Saldico? Tanungin ko ho kayo, mga kababayan ko, ano ho ang opinion ninyo? Mga kapatid, ano ho ang opinion nyo? Gusto ko malaman, mga kababayan ko. Sabi ni Candino, no head kayo ni Saldico. Bakit ngayon hindi na kasi binulgar ni Saldico ang katiwalian ni PBBM? Bakit hindi niya binulgar noon? Kung talaga may katiwalian. Bakit ngayon pa kung saan pinitik sila ni Pangulong Bongbong Marcos and the President Bongbong Marcos said, mahiya naman kayo. Aray ko. Mga kababayan. Maganda nga yan, tumistigo siya eh. Kasi malamang sa malamang si Toby Tiangco titistigo rin laban sa kanya eh. Na sinabihan sila ni Presidente na ilang caviar pa ba ang kakainin ninyo, Saldico? Ilang bahay pa ba sa Ford Sparks ang bibilin ninyo? Diba? Remember that words came from the President, mga kababayan. Naaalala niyo yun? Mga kapatid? Pero kung ako tatanungin nyo, ikaw na nagnakaw, ikaw pa titistigo, idadawit mo para maidawit mo sa pagbagsak mo yung nagsiwalat ng issue ng katiwalian sa gobyerno. Sa mismong administrasyon pa niya. Mga kababayan ko. Kaya ako nakakapagtaka eh. Sa totoo lang eh. Kaya ako nakakapagtaka. Kaya ako malakas ang loob ni Saldico, mga kababayan ko, na magsalita ngayon after the filing nila kasi hindi na aabot yung Hindi na aabot itong impeachment complaint nila. Mga kababayan ko. Bakit? Biyahin ko ba't hindi na aabot? Hanggang Monday na lang eh. Wala na, Sabado na. Sabado na. Mga kababayan ko. Sabado na bukas. Linggo na. Monday na. Wala na. Wala nang habol. Mga kababayan ko. Diba? And also, President Bongbong Marcos, hinamon niya si Saldico. Imagine that. Hinamon niya si PBBM. Mga kapatid, ay hinamon ni PBBM si Saldico. And hinamon din ni Saldico si PBBM. And then, maganda nito, umuwi ka Saldico. Diba? Mga kababayan ko. Kasi for sure, pag umuwi si Saldico dito, hindi na makakalabas yun. Promise. Hindi sa gagantihan siya ni PBBM. Ang gaganti sa kanya yung ating batas sa Pilipinas. Yung ating batas sa Pilipinas na gusto silang panagutin sa pera at pondo ng taong bayan. Right? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. So ito, mga kababayan ko, anisiste. Siyempre, yung mga kampo ni Sara Duterte, mga kababayan ko, baka sabihin, one-sided na naman ako. Sabi ni Candido, sabihin na naman niya, one-sided yan si biyahe ni Koy. Siyempre, ito pinapakita ko kayo. Diba? So, paano ka magiging one-sided, mga kababayan ko? Kung nakikita yung inyong mga sinasabi dito, katulad dito, mapapakinggan nyo. Is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget hindi ang program allocation. Alam mo nakita ko, mga kababayan ko Ito nakita ko lang Wag po kayo sasamahan ng loob sa akin sa mga Martinico Ngayon ang tamang pagkakataon para lumabas si House Speaker Martin magsalita. Alam mo bibilib ako ngayon kay House Speaker kapag nagsalita siya. Oo, mga kababayan ko, promise. Paano ko ba ilalarawan to? Mabibilib ako kay House Speaker Martin Romualdez ngayon kung lalabas si House Speaker upang magsalita laban kay Saldico at ipagtanggol si PBBM. Yes,
Right now, mga kababayan ko right now, mga kapatid, ayan o, makikita ninyo, si Saldico, binabanatan, si PBBM, natitistigo. So kung titistigo si Saldico, sinong makakapagpatunay na walang sala si PBBM, mga kababayan ko? Si Martin. Alam mo ito hamon ko tama ba ako, Candido? Magkakasundo tayo dito, Candido. Oh, tama ba ako, Candido? Kung ito makinig kayo mga kababayan ko kung si Saldico titistigo laban kay PBBM, mga kababayan, mga kapatid, no? Laban kay PBBM, maganda, lumutang si Saldico. No? Lumutang si Saldico. Kapag lumutang si Saldico, sino ngayon ang titistigo para kay Pangulong Bongbong Marcos? Si Martin. Tama? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Mga kapatid, ay magandang laban ho to, kaya ako nananawagan na ho ko kay House Speaker Martin Romualdez. House Speaker, former House Speaker. Yung bataan nyo ho, na ang pangalan ho ay Saldico, ay titistigo daw ayon kay Defensor labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ngayon ang makakapagpatunay na hindi sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa anumang issue ng flood control, anumang issue ng budget insertion? Si House Speaker Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi to, mga kababayan ko? Kasi si House Speaker Martin Romualdez, siya ang House Speaker during that time at sila ang gumagawa ng budget at pera ng taong bayan. Tama ba ako, mga kapatid? Oh, hindi, seryoso ako, mga kababayan ko. Seryoso ako doon. Literally. Mga kapatid, if you agree sa sinasabi ko, let me know, mga kababayan ko. Press 1 kung agree kayo. Tama ba na ipagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan na si PBBM, mga kababayan ko? Kung si kasi mga kababayan ko, ang kayang magpabulaanan, magpasinungalingan sa lahat na sinasabi ni Saldi is si House Speaker Martin Romualdez. Oo. Nako, mga kababayan ko. Tama ba, Ma'am Anita Japon? Bakit nga ba ayaw lumabas ni Martin Romualdez? Yan karapat dapat siyang para ipagtanggol our best si Presidente Bongbong Marcos. Correct. Yun nga rin ang po pinagtatakahan ko. Abay, hindi ho lumulutang ito hong ating paboritong House Speaker. Ako paborito ko ho yang si House Speaker Martin Romualdez. Sapagkat magaling ho yang na speaker. Mga kababayan ko, marami hong pinag-aaral na bata yan at marami hong natulungan na Pilipino talaga yan. No? Kasabay ng pagpe-press 1 ninyo, abay, i-like nyo naman yung ating live stream. Baka naman. Ang taray. Sige, tuloy, mga kababayan ko. Tanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Tingnan nyo, mga kababayan ko magfa-file, bakit pa magpa-file itong mga to kung na-transmit na naman yung unang complaint? Transmitted na yung unang complaint 'di ba? Transmitted na yung unang complaint. So ibig sabihin, ipa-file pa na makabayan yung, alam mo, lahat papunta dun sa 1-year bar ruling Sa totoo lang, mga kababayan ko, lahat papunta dun Kung minauna nag-complain, tapos magsasampa pa ulit yung yung pangalawa, pangatlo, mga kababayan ko, na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, papatak pa rin siya sa paragraph 5 at section ng articles of impeachment. Must be 1 complaint sa isang taon. Tatlo sila, mga kababayan ko, iba't ibang paksa, iba't ibang grupo.
automatic, mga kababayan ko, papunta pa rin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, doon sa, mga kababayan ko, maano pa rin yan, maa-archive lang yung pina-file nilang impeachment. Bakit ko sinasabi? Mapapafile lang yon, maa-archive. 3 na silang nagpa-file, mga kababayan ko 3 na nagpa-file. Yung 3 filing na yan, mga kababayan ko, automatic, mga kababayan ko, until Monday. Papasok yan sa archive. Maa-archive yan because of the impeachment rules, mga kababayan ko, na must be 1 complaint sa 1 taon. Iba't ibang paksa sila dyan. Hindi nila pinagsama-sama. Saan pinagsama-sama na nila? Mga kababayan ko, hindi Papasok yan sa, magiging yan. Katulad kay Sara Duterte, maa-archive, tapos after 1 year pa, bago ka pwede makapag-file ulit. Panggalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dede, benga, benga. Halik sa... Wala